Mga kapatid ko kay Jesucristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Richard. Upang maging totoong saksi sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, kinakailangan ng isang tao na siya ay mabinyagan sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat doon matatanggap ng bibinyagan ang misyon na ipahayag ang mabuting balita, at kasunod nito ang magbinyag sa kung sino ang tatanggap sa pananampalataya sa misteryo Pascual ng ating Panginoong Jesucristo. Kinakailangan ng isang Kristiyano ang isabuhay sa kanyang pagkatao ang misteryo Pascual na ito, ang papakasakit, ang pagkamatay sa krus ng ating Panginoon, at siya muling nabuhay pagkatapos ng ikatlong araw. Dahilan sa misteryong Pascual na ito, ang siyang nagbibigay sa atin ng katotohanan tungkol sa pagliligtas, sa pagsakatuparan ng pangakong pagliligtas ng Diyos Ama, hindi lamang para sa bayan ng Israel, kundi para sa lahat ng sangkatauhan o sannilikha. Alam naman natin na sa misteryo Pascual ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ay nabago. Kung nabago ang panahon, nabago ang oras, nababago din ang buhay ng tao. Alam natin na sa araw-araw nating pamumuhay andoon ang mga pagdududa, andoon yung mga pag-aalinlangan, andoon yung hindi pagtanggap ng isang paniniwala, andoon yung walang pagtitiwala. Hirap ang tao sa kanyang pamumuhay sa mundong ito, kaya meron tayong stress, meron tayong mga anxieties, mga kinatatakutan. Kung isa sa buhay natin ang misteryo Pascual ng ating Panginoon Jesucristo, dapat maramdaman natin ang kapayapaan sa ating kalooban at katiwasayan sa ating kaisipan. Dahil alam natin na ang pag-asa na meron tayo ay pag-asang buhay na nagbibigay sa atin ng masigasig na pamumuhay, dahil alam natin na ang banal na Espiritu ng Diyos ay naanahan sa atin, na siyang totoong kapayapaan ng bawat isang nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahilan sa ang banal na Espiritu itong naanahan sa atin ay ang mesmong Espiritu ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa mga unang Kristiyano. At sila'y nabigyan ng abilidad, kapangyarihan, hindi para sa kanila lamang, kundi para mabigyan ng patutuo ang pagsasaksi nila sa misteryo Pascual ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating kalimutan, ng banal na Espiritu itong nananahan sa atin ay ang kapayapaan na nagbibigay sa atin ng pananalig sa Diyos, lalong-lalo na sa ating Panginoon Jesucristo, na tutulong sa atin upang maipahayag ang mabuting balita, na walang takot, na walang pag-alinlangan at walang pagdududa. Magkakaroon tayo hindi lamang sa kapangyarihan na magturot, magpahayag, kundi ang paghilom, pagbigay ng kaginhawahan sa mga nalulumbay at may mga karamdaman. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng simbahan, mararamdaman ng sangkatauhan ang kapatawaran ng kasalanan, na siyang dahilan kung bakit ang kasalanan ay siyang dahilan kung bakit patuloy ang tao sa pamumuhay na puno ng kadiliman. Kung tinanggap natin ang pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon, ibig sabihin lahat tayo ay hindi na
namumuhay sa kadiliman kundi sa liwanag ng katotohanan na binibigay at pinapahayag sa atin ng simbahan. Tayo ay ang mga saksi sa kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos para sa sangkatauhan at sanlilikha. Kaya dapat mayroon tayong pananalig na isabuhay at ipahayag ang mabuting balita ng misteryo paskwal ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ay nabuhay muli. Hindi na ang kanyang katawan ay hindi na katulad ng sa atin, kundi ito ay isang katawang niluwalhati na ng Diyos Ama. Isang katawan na hindi na makararanas pa ng kahinaan, na kung saan siyang nagdudulot sa atin ng minsan ang karanasan ng kahalayan na tutulak sa atin upang magkasala. Ngunit ang katawang niwalhati ng Diyos ay hindi na makaramdam ng kahinaan ito. Sana po mga kapatid, sa araw-araw nating pamumuhay, patuloy tayong mananalig sa kung anong natanggap nating pananampalataya. Dahil sa pamagitan ng pananampalatayang ito, magkaroon tayo ng totoong kapayapaan sa ating kalooban at katiwasayan sa ating kaisipan. Upang maging totoong saksi sa mabuting balita ng Panginoon, atin itong isa sa buhay sa araw-araw nating pamumuhay. Amen.